natatandaan ko na may magbubukas na aplikasyon ngayong buwan. Pwede pa naman tayo mag-apply, di ba? Kung sakaling makakapasa tayo, maiiwan na natin ang kahirapan ng buhay. Hindi ganun yun kadali, Ana. I am overwhelmed. Hindi ko nga alam kung makakapagkolehiyo pa ako eh. Huwag mo sabihin yan. Isa ka sa matalinong nakilala ko. Maria, okay lang yan. Walang problemang hindi nalalampasan. Salamat ah. Ng buhay. Kung halos araw-araw na lang ganito, wala na ngang makain, wala pang tumutulong sa iyo. Ang mga tao dito, halos araw-araw na lang nasa labas. Pag uuwi, lasing pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa kanila. Nay! Nakauwi na ako! Nay? Miguel, nagsama ka na naman sa mga kaibigan mong adik. Anong ginagawa mo sa buhay Okay mo? lang ako, ma. Relax ka lang. At pwede ba? Tumigil ka na sa pagsasabi mo kasi hindi rin naman ako maintindihan. Bakit mo ginagawa yun sa sarili mo, Miguel? Huwag ka nang dumagdag sa problema. Alam mo, tama yung lugar ng pinuntahan mo. Dito kasi yung puntahan ng mga naguguluhan at nalilito sa buhay. Dito rin yung napupunta yung mga tao na masaya para magpasalamat. May bumabagabag ba sa'yo, Iya? Nawawalan na ako ng pag-asa, Father. 17 taong gulang pa lang ako. Mahirap ang aming pamilya, magulo. Pero buntis ako. May palaman ko sa iyong mga magulang. Hindi, Father. Ikaw ang unang nakakaalam. Napakaiwaga ng buhay. At ang bawat tao, may kanya-kanyang landas na tatahakit. Sa pagtahak nito, lahat may dala-dalang mabibigat na obligasyon. Pero Iya, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Hindi niya ito ibibigay sa iyo na hindi mo kaya. Alam niyang malakas ka at alam niyang kaya mo. Natatakot ako, Father. Hindi ko alam kung makakaya ko ba to. Ang gulo ng aming pamilya, mahirap lang kami. 7 taong gulang lang din ako. Ayoko ipanganak yung aking anak sa mundong magulo. Tandaan mo lang, Maria, hindi ka nag-iisa. Malakas ka higit sa inaakala mo. Lahat ng nangyayari sa'yo, kaparaanan niya ng Diyos. Mahalin mo at alagaan mo ang batang nasa sinapupunan mo. Maria, sa Diyos, manalig at magtiwala ka. Palagi ka lang tumawag sa Kanya. Basta isipin mo lang, Maria, kung kailangan mo ng tulong, punta ka lang dito sa simbahan. Andito ako para gumabay at tulungan ka. Salamat po, Father. Gil pare, bakit parang ang gulo mo na? Dami mo pang pangarap at layon sa buhay. Oo nga, par. Di ka naman ganyan dati, ah. Ano ba bang ikabubuti ng pangarap sa impyerong buhay na to? Punong-puno na ako! Pre, alam mo ba, ako
si Batman. Asan ka? Papunta na ako dyan. Dala mo ba yung item? Okay na. Baba mo na. Dala mo ba yung item dyan? Boss? Magkano yun, kasama boss? ka, boss? Wala ko po, boss. Ito. Magkano yun? Dati lang. Tatakbo, pulis to. Putang ina, Brad! Pulis! Sino yan? Maria, pwede ba akong pumasok? Meron tayong dapat pag-usapan. Ang nanay mo ay kasalukuyang nasa presinto. Inaayos ang pagkakaaresto ng iyong kapatid. Nahuli namin siya kagabi sa isang raid, kasama ang ilang kalalakihan na gumagamit ng iligal na droga. Official, makukulong ba siya? Sa ngayon ay nasa kustodiya na siya. Nahuli na siya ng una at sa pangalawang pagkakataon ay parang mas lumala pa. Kaya umahanap kami ng paraan para masolusyonan ang problemang ito. Bakit ba ito nangyayari? Paano kami makakaalis sa mahirap na buhay na to? Akala ko pa gumagaling na siya. Hindi masamang tao si Miguel. Siguro naligaw lang siya ng mulas. Kailangan niya ng tulong mo. May pag-asa pa, Maria. Pag-asa? Wala nang pag-asa. Ang nanay ko araw-araw naghihirap. Magulo ang kapatid ko. Buntis ako. Paano namin ito malalampasan? Official de la Cruz, huwag mong papabayaan si Miguel. Tulungan mo siya. Nakikiusap ako. Kung gusto niyong humingi ng tulong, may mga programa ang binibigay ng ating pamahalaan. Hindi ito magiging madali, pero alam ko, ito ang makakatulong sa kanya. Official, ayokong mawala siya. Madami nang nawala sa amin. Maria, lumaban ka. Lumaban ka para sa sarili mo, sa pamilya mo, at higit sa lahat kay Miguel. Maria, may pag-asa pa. Maria, sa palagay ko makakaalis na ako sa lugar na to. Nakapag-ipon na ako ng pera mula sa aking trabaho sa pagtuturo. Ito ay hindi gaanong karamihan pero okay na din. Buong araw ka atang tahimik, Maria. May nangyari ba? Buntis ako. Ha? Ano? Kailan mo pa nalaman? Nalaman ko ito ilang linggo nang nakakaraan. Kinakabahan ako, hindi ko alam kung kanino sasabihin. Kinikilabutan ako. Alam mo, pwede ka pa magkaroon ng kinabukasan. Hindi pa huli ang lahat. Mahirap man, pero hindi ka nag-iisa. Nalulunod na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hirap na hirap kami sa buhay. Si Miguel, hindi ko alam kung makakalaya pa ba siya. Maria, isa lang ang alam ko sa'yo, pagiging matatag. Alam kong kaya mo ito, kaya laban lang. Ikaw, Gabi, paano mo napapanatiling matatag pa rin sa buhay? Ano pa bang meron tayo? Hindi naman tayo pwede manatili dito habang buhay. We deserve more than this, especially your baby. Kailangan ko maging matatag para sa anak ko.
Maaga kang gumising, Maria. Hindi ako nakatulog, Nay. Ang dami kong iniisip. Anak, hindi magiging madali ang buhay natin. Gayon pa man, malakas ka. Hindi ako sumusuko, Nay, para sa aking sarili. Hindi rin para sa aking baby. Kakayanin natin. Anak, ipinagmamalaki kita higit pa sa alam mo. Nay, may tutulong ba ako? Oo naman, Miguel. Halika. Buhatin mo yan doon. Halika dito, anak. Ang buhay ay hindi laging nagbibigay ng mga sagot na gusto natin. Ngunit ang mga pagpipili ang ginagawa natin ang mahalaga. Hindi na ako lumalaban para sa sarili ko lamang. Lumalaban ako para sa isang hinaharap. Isang nag-iiba sa nakaraan. Para sa aking anak, para sa aking pamilya. Patuloy akong lalaban.